So yun po guys, and magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging live po ni Krishna way back Wednesday, July 22. So medyo matagal na ito. Late lamang po yung pagre-reaction ko, pero ano lang po kasi nakapukaw lamang po ng pansin sa akin yung mga sinabi po ni Krishna doon. Kasi sabi nga po niya na kumbaga hindi daw po niya maiiwasan na ma-stress at sumakit ang ulo dahil nga po sa dami nga po ng kanyang iniisip. Pero sa kabila nga po ng mga dinaramdam po niya is talagang kakayanin daw po niya kasi ang ginagawa daw po niya is para naman daw po sa kanyang pamilya. So sa live na iyon po kasi is medyo may iniinda pong sakit si Chris na like sakit sa ulo, sakit sa tiyan po yata. At hinilot nga po siya doon ni Ate Mai. At kitang-kita po natin yung tamlay sa mukha ni Krishna at alam kong marami pong nag-alala kasi nga po madalas na nagkakasakit si Krishna. Pero parang ganoon po talaga kapag sobrang stress ka po talaga sa iyong buhay. Talagang alam mo yung natitrigger po ang iba't ibang klase ng mga sakit kasi nga po naranasan ko din naman ang ganoon na sobrang stress ko tapos yun nga natrigger po yung iba't ibang klase ng mga sakit at parang ganoon nga po ang nangyayari kay Chris na pero sa kabila nga po ng mga dinaramdam po niya ito is pilit nga po siyang lumalaban, pilit siyang kumakayod, pilit siyang gumagalaw, pilit siya nag-vlog kasi nga po paano na lamang daw kung kumbaga hihinto siya, titigil siya, magpapahinga siya, susuko siya, paano na lamang daw po ang kanyang pamilya. So alam naman po natin na sa kasalukuyan nga po sa kanilang pamilya ay si Chris na lamang po yung kumbaga merong mas kakayanan po na makatulong sa kanyang buong pamilya kasi yung trabaho ng kanyang papa, 'di ba, hindi naman ganoon kalaki yung kinikita sa pagsasaka, sa paghuhornal, 'di ba, yung mga kapatid niya hirap din sa buhay. So si Chris na po yung merong kumbaga may chance po na makatulong po sa kanyang pamilya ngayon kaya yun po yung iniisip ni Chris na kung sakali man na magpahinga siya o sumuko, so paano na lamang, di ba? So yun po yung isa sa mga reasons kung siguro kung bakit na-stress si Chris na kasi nga po sa dami po ng iniisip po niya, sa dami po ng obligasyon po niya, nagpapagawa pa po siya ng bahay ngayon so medyo malaki yung gastos. May nagsuggest nga po dun sa live na iyon na baka pwede si Krista na magbakasyon muna dun sa Samal Island. Pero sabi ni Krista na maganda sana daw po yun. Ang problema is wala na nga daw po siyang pera. Kahit nga daw po pangbili ng materialis, wala na daw po siya. Pero naintindihan po natin yun. Since sa panahon po ngayon mahal po talaga ang materialis. So medyo malaki talaga ang magagastos kapag nagpapagawa ng bahay. Pero ang maganda dito kay Chris na talaga is talagang siya po yung klase ng tao na hindi sumusuko. Although nag-aalala po tayo sa kanya kasi kahit na may sakit po siya, kahit na masama yung pakiramdam niya is talagang gumagalaw siya, talagang pinipilit po niya ang kanyang sarili na kumayod. Isa po yun sa siguro matatawag po natin na magandang katangian ni Chris na at the same time hindi magandang katangian din po. Kumbaga 50-50 kasi nga po, kumbaga kahit na masama yung pakiramdam po niya is pinipilit po niya na gumalaw kahit na dapat magpahinga sana siya. Pero isa rin po yun sa magandang katangian. And ulit ko nga po kasi doon po natin makikita yung kanyang dedikasyon po talaga na makatulong sa kanyang pamilya kasi wala naman siyang ibang iniisip daw po since dati pa man kundi ang makatulong sa kanyang pamilya. Kaya ginagawa po niya ang lahat ngayon kahit na sobrang na po niya, sobrang sama na po ng pakiramdam, sobrang stress na pero pinipilit po niya na gumalaw, mag-vlog para makatulong sa kanyang pamilya. Kahit nga dito sa live po na ito, kahit na masakit po ang kanyang ulo, masama ang pakiramdam, is pinilit po niya mag-live nang sa ganun is kumita rin po siya sa kanyang pag-live. Kaya ipagdasal po natin always kay si Chris na sana is itong mga iniisip po niya sa kanyang sarili. Alam ko naman na hindi lahat problema ang iniisip ni Chris na. Alam kong iniisip po niya yung mga upcoming na or kumbaga yung mga future ba na mga possible na mangyayari, ganito ganyan, paano kaya ganito ganyan. So kumbaga good and bad po yung iniisip ni Chris na at alam ko para sa mga taong katulad namin na mga mahilig mag-overthink ay kahit gustuhin man namin magpahinga is hindi kami nakakapagpahinga guys. Ako mismo, maging ako po is kasi habang nagpapahinga is mas lalo kasing nagiging kumbaga mas lalong nagiging active yung pag-iisip mo ba na ay paano kaya kung ganito, ganito, ganyan, di ba? What if kasi kapag mga overthinker na katulad po namin kasi ako mismo ganoon din po ako dati kapag nagpapahinga ako, halimbawa hihiga ako ng mga 12 midnight. So nakakatulog ako mga 2 AM na siguro or 3 AM kasi ang dami pang iniisip po. So parang ganoon po si Krista. So kahit nasa bahay lamang daw po siya at gustong magpahinga pero hindi nga daw siya makapagpahinga, hindi siya makatulog kasi nga po sa dami nga po ng kanyang
iniisip. At nabanggit din po niya doon na na-miss na daw po niya yung pag-vlog po niya dati na masigla, yung biyahe lamang dito, biyahe doon. Yung dati ba na ano lang, yung wala siyang iniindang sakit. Ngayon kasi marami siyang iniindang sakit kasi. Pero hoping na sana is mawala na nga po itong mga iniindang mga sakit-sakit po niya sa kanyang katawan. Siguro kapag nakita na po niya ang final result po ng kanyang farmhouse, baka mawala na po yung ano po niya, yung kanyang stress na nararamdaman. Kasi kumbaga lahat ng sakripisyo, lahat po ng gastos po niya is kumbaga nakita na po niya yung resulta Kaya abangan po natin and hoping na matapos na po kaagad. Wag naman agad-agad pala kasi baka hindi maging pulido. Pero sana bago pa man mag-birthday, mag-22nd birthday si Chris sa August 26, sana is matapos na nga po para maging masaya naman po si Chris na sa kanyang buhay. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Ada Istabilio, hello Krista, ingat ka lagi. Una sa lahat, mahalin mo ang sarili mo dahil yan ang ating puhunan sa paghahanap buhay. God bless always. Actually, minamahal naman po ni Krista ang kanyang sarili guys. Siguro lang mas mahal po niya ang kanyang pamilya kaya ginagawa po niya ang lahat ng kanyang makakaya para mabigyan po ng magandang bukas, magandang buhay po ang kanyang pamilya at matupad nga po ang mga pangarap po niya para sa kanyang pamilya. From Jonaline Marquez, hello Krista, gandang gabi. Pagaling ka, huwag masyadong magpaka-stress. Pahiram ng may nararamdaman lalo't may gusto kang gawin, hindi mo magawa. Basta always laging nakasupport sa iyo at kay MJ, ingat palagi. Hindi pala pahiram yung ibig sabihin niya, mahirap daw ng may nararamdaman kasi hindi nagagawa yung mga gusto. Totoo po yun talaga kapag may nararamdaman ka, kahit na may gusto kang gawin, talagang hindi mo magagawa. Although si Krista nagagawa naman po niya, pero syempre kawawa yung katawan po niya kapag pinipilit po niya yung mga bagay na gusto niyang gawin kahit na masama po yung pakiramdam po niya. Kasi sa ating mga tao, dapat talaga kapag may dinaramdam is magpahinga sana. Kaso nga lang si Krista kasi gusto po niya na galaw para kumbaga maging productive po yung araw po niya at matupad po yung mga pangarap po niya sa kanyang pamilya. Manuel Lazona, ingatan mo ang kalusugan mo, di ba yan lang ang puhunan ang lakas ng katawan mo ang kailangan para matupad ang mga pangarap. Kaming mga supporters mo ay lagi nandito lang kami para sa iyo. Ingatan mo ang kalusugan mo para matupad mo sa kinabukasan ng pamilya mo. God bless you always, love you, get well soon. Yan, hiningal po ako. Walang kama, walang todok, yan joke lang po. So yun nga, importante talaga na ingatan ang kalusugan kasi ito lamang po yung tanging puhunan po natin para magawa po yung mga bagay na gusto po natin, yung mga pangarap po. So importante po na pinakaalagaan talaga ang katawan. Kapag masama ang pakiramdam, magpahinga, di ba? So kung okay na, so tuloy ulit, ganoon po dapat yun. Pero sana ipag-pray po natin na maging maayos na nga po ang katawan ni Krista, mga nararamdaman po niya. Angela Pedregal, ayan, huwag ka kasi mag-isip ng kung ano-ano, i-relax mo muna ang isip mo bago ka matulog para makatulong ka ng maayos. Ingatan mo ang sarili mo, yan ang puhunan mo sa buhay. Okay, God bless you. Yan. Madali pong sabihin na i-relax ang sarili, ang isip bago matulog. Pero para sa mga katulad po namin kasi ng mga overthinker po talaga ang tawag sa amin, mga nag-overthink, doon po mas lalong gumagrabe po yung pag-iisip po namin kapag nagpapahinga na, lalo na kapag patulog ka na, yung humihiga ka na para matulog, mas lalong nagiging active po yung pag-iisip at kung ano-ano po yung mga pumapasok sa isip na ganito ganyan. So mahirap po talaga yun. Kaya naiintindihan ko talaga si Chris na hindi siya makapag-relax kapag nagpapahinga po siya. Mary Kangke Asuncion, ayan, good afternoon ma'am, now lang ko tanaw sa UIT mo, kaya mo yan ma'am. Chris na magdasal palagi, ipaalam mo sa Panginoon lahat ng mga problema mo kasi siya may alam sa bukas at problem solver. Sige, tiwala ka lang at magsikap din, kaya mo yan sa tulong ni Lord. Ayan, so lagi naman po siguro nagdadasal si Chris na, so yun nga, mas maganda yung lahat po ng mga dinaramdam po natin, lahat po ng problema natin, lahat ng iniisip po natin is idulog po natin sa Panginoon kasi yung Panginoon naman po is hindi po siya nagbibigay ng problema na hindi po natin kayang lagpasan at andyan lang po siya palagi para tayo po ay tulungan. So, kumbaga tinitest lamang tayo ng Panginoon kung paano po natin labanan po, harapin po yung mga problema po natin at kung gaano po katatag yung pananalig po natin sa Kanya. Laila Garces, magpahinga ka kasi muna. Naku, mahirap mabinat. Unahin mo muna sarili mo lalong hindi ka gagaling agad. Kapag pinipilit mo, kailangan mo talaga ng pahinga para makabawi ang katawan mo. Yun po yung pinaka-importante sana talaga, yung magpahinga sana para mas lalong makabawi po ng lakas ang kanyang katawan. So sana makapagpahinga si Chris na mga kahit ilang araw po. Kaso nga lang mahirap po talaga sa part ni Chris na magpahinga po talaga ng mga ilang araw.
kasi marami siyang iniisip ng mga obligasyon eh. Pero anyway po, I think hanggang dito na lamang po na itong gagawin ko na reaction video. God bless po and bye for now po.